Kilala niyo ba siya? What? Yung spokesperson ng Malacanang. Ano nangyari? Trending siya ngayon. Si Atty. Castro. Pakinggan ninyo ito. Kung ano yung kanyang sagot. Parang wala na sa katinuan sa Atty. Hair. Parang wala na siyang matinong sagot. At palagi niyang binabanatan ang dating administrasyon. Hey, y'all, come look at this. Oh, sige, tignan natin mga kaklira. Tignan natin. Pakita ko na to. O, sige ha. Pangako, 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi, mga kaklir. Oh, sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Oh, kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to eh. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari ha. Puking ina mo. Kupal ka ba? 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan ha. Yan, 2 years ha. 2 years ha. Nangako, 7 pesos per kilo na bigas. Ha? Ah. What? Bro, what are you talking about, man? Sasabi ha. Oh. To show proof, the former Mindanao Development Authority chair posted a video of the current rice prices ranging between 40 kilo to 70 per kilo when he visited a market in Iloilo. O paano? Paano masasabing murang bigas sa panahon ni dating Pangulong Duterte? 7 pesos? A few moments later. Rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo. Another one. Reduce the price of rice by up to 7 pesos. Another one. Reduce the price. Another one. Reduce the price of rice by up to 7 pesos. Makikita natin na para wala na siyang matinong sagot. Wala na siyang pwedeng isagot or pwedeng isalita. Kaya ito na yung kanyang mga sinasabi. Hindi na natin siya maintindihan. Para siyang hindi siya makaintindi o indirect, wala siyang comprehension. Diba? Iba yung sinabi ni former President noong nag-State of the Nation address si President Duterte kung ano ang ibig sabihin ng reduce. Diba? Tingnan nyo. Ngayon, pinagtatawanan siya sa social media. Trending siya ngayon.